Hi guys! Welcome back again to my channel. So bago tayo mag-start guys, sa lahat ng mga bago pa sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button. And of course guys, i-click nyo na lang din yung notification bell para ma-update po kayo sa mga upcoming videos ko. Okay, so today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano, halimbawa meron kayong mga expired na barel, nawo-worry kayo, paano mag-renew. So, ito ang video ay para sa inyo. So guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-renew ng baril ninyo. Gamit na of course, kung paano na natin i-migrate, saan natin i-migrate yung LTAP or sa FEO account nyo. Okay, kasi guys, meron ditong nagpupunta sa amin, nagtatanong kung nagre-renew kami dito. Sa totoo lang guys, hindi kami nagre-renew dito. Tsaka, pwede din naman kayo mismo ang mag-renew ng sariling baril ninyo. Alam nyo guys, madali lang yon. Sa cellphone, pwede nyo na yun gawin. Kasi halimbawa, magpa-renew pa kayo sa iba, aside sa hindi mo ma-update kung anong status na ng nire-renew mo, mahal din ang hihingi nila. Kasi syempre, may sila ng package na all-in na, syempre may patong na yun. Unlike kayo mismo ang mag-renew guys, mabilis lang at saka ma-monitor nyo pa kung ano na yung status. Okay, so first thing guys, una of course yung LTAP mo. I-check, halimbawa, meron kayong LTAP, tapos alam nyo sa sarili nyo na meron talaga kayong baril, tsaka expired na. So first, ang gawin muna natin, halimbawa yung LTAP mo, punta kayo sa RCSU or RCSU is Regional Civil Security Unit. Kaso ang sa amin ito is 11, Region 11. So sa inyo guys, halimbawa, sa ibang sa NCR, punta kayo or pwede din malapit kayo sa Krame, pwede din kayo magpunta doon para magpa-reset ng ng FEO account. Once makakita lang nila yung LTAP ID card nyo, once na ipareset nyo, automatic i-reset na nila yon. Ibigay nila sa inyo yung cellphone number, the password. Halimbawa, ma-open mo na yan sa video. May pakita ko doon sa inyo na video. Yan. Once ma-open mo na yan i-type nyo yung website. Guys, pwede yan sa cellphone, pwede din yan sa computer nyo. Halimbawa, ma-open na yan, isa-type mo na doon yung number na yan, cellphone number, and then the password. Yan. Kung halimbawa, okay na yan, kasi first time mo pang ma-open yung account mo, may magpa-pop up din sa inyo na QR code. Yan yung QR code na yan, scan mo yan. But bago yan guys, install nyo muna yung Google Authenticator, which is makikita yan sa Play Store. So sa Play Store, dapat yan yung logo naka-indicate, yung parang asterisk. Yan, i-click nyo yan, install, then after that, i-click nyo lang yun, next niya. Dapat be sure meron kayong account or meron kayong Yahoo para ma-proceed ninyo. Then, after nun, click lang yan, scan code. So, i-scan nyo lang yan through cellphone nyo. Halimbawa, ang isa lang yung cellphone mo, yan yung mahirap kasi dapat dalawa talaga ang gagamitin mo na phone. So, it's either picturean mo yung QR code, tapos yung isang cellphone naman, scan mo. Or, pwede din naman sa computer mo, doon mo isi-scan yung QR code sa cellphone, gamit yung cellphone mo. Doon mo i-open sa computer. So, yun lang guys. Halimbawa, na-open mo na yun, na-scan mo na yun, meron dyan 6-digit code. So, yan, ipakita ko sa inyo guys. Yan, 6-digit number. So, ito yung 6-digit number. Ito yung ilalagay mo doon sa FEO na hinihingi. Kasi meron niya hinihingi dyan na kailangan niya ng authenticator. So, ito yung i-apply mo. Yan, ito guys, hindi pwede siya ma-screenshot or anything na makopy mo yung 6-digit code or 6-digit number. Kasi nga, hindi siya pwede kasi every 30 seconds nawawala ito. So, okay lang yan dyan sa app mo yan, guys. Kaya nga may app tayo para every now and then, pwede mong matingnan kung ano yung authenticator mo, yung 6-digit code. Yan, as is lang dyan. So, once na-enter mo na yun na yun, na-proceed na, open na, loading. So, yun na yun, maglabas na yun ng FEO account mo. Okay? Yan, sa FEO account, so, halimbawa, may nakita ka na doon punta ka ng firearms mo, guys. Punta ka ng firearms mo, tapos tingnan mo doon kung ano yung expired mo. Yan, ipakita ako sa video na yan. Yan, dito, sa case ni sir, yan, itago muna natin yung ano niya, yung name, syempre for privacy niya. Yan, sa firearms niya guys. So, sa select services, i-click mo yung select services. Yan. And then, of course, meron dyan nakalagay
LTAP application, permit to carry, firearms transaction, permit to transport. So, i-click natin guys is yung firearms transaction. Kasi, since baril naman natin ay revenue natin, so i-click natin yung firearms transaction. Yan, click to firearms transaction. And then, pag na-click nyo na yan guys, may lumalabas dyan na transaction type, processing branch, license validity, and then yan, sa mga serial, yung serial sa baba. So, of course, i-click mo yung transaction type na firearm renewal. So, syempre, i-renew natin yung baril mo. So, i-click mo yung firearm renewal. Okay? And then, pagkatapos nyo guys, ito guys ha, ang processing branch. Ang processing branch, guys, depende yan. Sa amin kasi, RCSU 11. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, kung saan yung mga, sa region ninyo, doon nyo i-click yung yung processing branch. So, depende sa inyo, guys. Halimbawa, sa 12 or sa Gensan kayo. So, syempre, parang 12 ata yung Gensan. Yan, i-click nyo din yun. Kung saan yung region. Alamin nyo muna kung saan yung processing branch ninyo. Kasi sila yung magbabalidate nyo, guys, na pinakamalapit sa inyo na, na RCSU. So, dito sa case ni Sir, yan, actually, matagal nung 2024 pa namin to siya na-click. Kaso, ito, hindi siya naka-red. Dapat supposed to be naka-red yan siya. Kaso, since in advance na namin siya, pag-renew, siguro na-click namin to siya by November, like, I think November 3, or November 3 ata namin to siya. So, ibig sabihin, hindi pa siya expired. Kasi dito, sa niya, ang nakalagay dito is November 18, 2024. So, eto guys, pwede pa rin kayong mag-renew ng baril kahit hindi pa siya naabutan na expire. Halimbawa, 1 month before, pwede nyo pa rin yan ma-renew, guys. Kung hanggang maaga, gawin nyo na, i-renew niya. Kasi hindi naman yun magmamatter eh. Automatic 10 years pa rin naman yan eh. Yan. So, pwede yan siya, nag-renew. Yan, i-renew namin si Sir. Yan, click be sure guys ha, i-click yung license validity niya is 10 years. Depende din sa inyo. Kasi kung 10 years, doon ka na lang sa 10 years kahit konti lang naman yung difference nila guys sa sa amount. At least 10 years, matagal mo nang ma-renew na naman ulit. Yan, so click. I-click mo yung serial na gusto mo. And then, wag mo kalimutan yung license validity guys ha. Yan. Then, after nyan guys, proceed. Yan, kita no, na-proceed na. So, yun, nag-proceed na tayo. So, ano bang requirements niyan, guys? Una, prepare kayo ng ganito. Firearm registration application for renewal. Yan, na-discussan natin yan noon, guys, ng mga about sa mga documents ito, pero hindi natin masyado in-emphasize. So, ito, guys, itong form ang gagamitin ninyo. Yan, ito naka-yellow, renewal. Firearms registration for renewal. And then, after that, ilalagay mo lang dito yung mga details nyo, guys. Name, yung yung middle name, citizenship, email ad, lagay nyo din, cellphone number. And dito naman, guys, sa sa kind, make, and model, tingnan nyo lang din yung sa taas. Kasi meron na naman mag-guide sa inyo doon kung anong kind. Halimbawa, pistol alagay nyo. Then, ang make niya, halimbawa, arms core siya, yan, arms core ilagay nyo, model, GI standard, caliber 45, yan. Then, of course, the serial number ilagay mo. And then, eto guys, ilagay mo din yung pangalan mo, overprinted name. Yan, lagay mo yan dyan. And then, inotarize nyo ito, guys. Ito guys, ito lang talagang requirements for the renewal. Nothing more, nothing less. Yan, ito. So, ito yun guys. So, after nun, na-fill upan mo na yan lahat, naka-notarize na, be sure i-notarize talaga. Kasi kung hindi mo yun ma-notarize, i-resubmit yan ng mag-i-evaluate. Okay? So, yun na. After nun, picturean mo. Picturean mo ng clear. Huwag yung malabo masyado guys. Kasi baka, yun nga, ma-resubmit na naman. So, okay. So, after nun, back tayo sa video. Yan. Okay, back tayo sa video. After nito, after mong ma-fill up lahat ng mga documents, so after yun guys, i-upload mo yun. Yan, i-upload mo yun sa account nyo, sa account sa FEO. Kasi may nakalagay naman dyan, yan, nakalagay dyan yung renew dito sa transaction sa gilid. Yan, nakalagay dyan, delete, halimbawa, na-change mind ka, wag mo na i-renew, or meron dyan requirements or details. So, i-click nyo yung requirements, guys. Click yung requirements, and then yan, may mag-pop up na yan sa inyo. Be sure, guys, yung address nyo, halimbawa, isa lang yung address ang ginagamit nyo, okay lang yan, walang problema. Pero halimbawa, dalawang address mo, dito na naman papasok naman, guys, yung mag-decide ka naman na ang baril mo, saan mo i-store. Halimbawa, gusto mo sa farm, or ayaw mo na sa bahay nyo, gusto mo sa farm na lang talaga, pwede mo, it's fine na for you, na doon mo na i-change. Halimbawa, noon, nasa bahay mo pa yung baril. Pero nag-decide ka na naman, gusto mo naman, ang baril na naman, doon naman sa farm mo. So, kung halimbawa, may address doon naka-indicate dyan na may farm ka na address sa farm nyo, doon mo i-click, guys. Okay? Yan, i-click mo yung address, and then submit. Yan, firearms updated address. Yan, i-refresh ko po muna, kasi para makita ko dito, yung address na updated, kasi dalawang address niya.
So, yan, i-upload application form yan. Tignan nyo, isa lang talagang requirements nito, guys, yung application form of renewal. Click nyo lang yan, application form, tapos click nyo yung upload application. Pwede mo din ito gamitin sa cellphone nyo, guys, ha. I-guide lang din kayo. Meron din naman yan sa baba. Tignan nyo sa baba, meron din dyan upload applications. Sa akin kasi, na-download ko na, yan, sa download ko. Click ko na dyan. Yan, downloads. Yan, click ko na lang dyan, and open. Yan, may lumalabas na yan, guys. Tayin lang muna natin sandali. Yan, so yan na, lumabas na, and then add. Click ang add. Yan, and then proceed. And guys, be sure nyo kung ano talaga, i-check nyo muna sa taas kung 10 years talaga ang naklik nyo, 10 years validity. Since pag once open na okay na lahat, na 10 years na yun, yan, double check lang, and then pwede nyo nang i-proceed or submit application. Yan, pina-double check pa dyan, be sure lang, yan, submit application. So yun na guys, yun na, nakarenew na kayo. Yun na yung status niya for evaluation. Yan, for evaluation yan guys. Ibig sabihin, evaluation, marami ka pang hintayin. I-evaluate pa yan ni RCSU 11 kung saan yung region na na-click mo sa processing branch. Okay, so halimbawa, okay na yan for evaluation. Meron pa kayong 3 stages na hintayin guys. For online evaluation, next niyan is CFLD, next ng CFLD, CFEO. Yan yung nasabi ko sa inyo guys na mas mabuti kapag ikaw mismo ang mag-renew ng baril mo. Kasi ma-monitor po sila lahat. Halimbawa, pag sa FEO na yan malapit na yan guys. Maglabas na yan yung reference number, may na nakalagay na for payment. So, kung for payment, guys, yun na, i-proceed mo na yung for payment. It's either magbayad kayo sa land bank or meron kayong online na land bank, doon na lang kayo mag-pay. Yan. After ng payment kasi, guys, meron kayo ilagay na reference doon. Parang, na-approve na yan ng FEO or ng Kramit. Yan, i-click nilagay nyo lang yun ng on-call slip. Lagyan nyo, i-fill up nyo na, punta kayo ng land bank, and then bayaran nyo na lang yun kung magkano amount na naka-indicate doon. And then after yun, upload nyo na naman ulit yan guys. It's either picturean nyo na lang yung application form and then upload sa account nyo. After yun guys, hindi pa yan nakatapos guys ha. Yan yung mga kadalasan ang pagkakamali ng magre-renew ng baril. Kasi akala nila, once upload na, tapos na. Wala pa guys, hindi nyo pa nahahawakan yung license card ninyo. Okay, so halimbawa, nakalagay na dyan, payment validation. Payment validation, punta pa kayo niyan sa RCSU 11 or saang region kayo, saan region na click nyo sa processing branch nyo. Okay? So halimbawa, ano nyo na napunta na kayo, yun sinasabi ko sa inyo kanina guys, na dapat be sure, alam nyo kung saan yung pinakamalapit na RCSU ninyo or processing branch ninyo or sa any PNPs na malapit sa inyo or sa campus, ang kampo na nag-aasikaso or nag-aasikaso ng mga firearm or LTAP. Okay. So, yun yun guys, after pa kayo doon, dalhin nyo yung hard copy nyo, then ipakita nyo sa kanila na ipa-validate mo sa kanila. Then after nyo, ma-validate na guys, marireceive nyo na yun yung license card ninyo. So, yun na yun ang license card ninyo na hawak. At least kayo na mismo guys, na monitor nyo lahat and then iwas gastos pa ng malaki. Okay? Ay, may nalaman kayo sa video na to. So, yun lang guys. I hope you like my video at sana ma-apply nyo din sa inyo. Kasi in-encourage namin na kayo mismo ang magpa-process or mag-renew ng baril ninyo. Thank you for watching, guys! And please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. See you all. Thank you.